Sunday Law in Adventism, a snapshot. So, ngayong gabi po, pag-aaralan natin ang Sunday Law at tatalakayin po natin dito paano po ito nagsimula at kasama po ng pagsimula po nito ay paano po ito naintindihan ng ating mga pioneers. At the same time, ano po yung dapat nating expect kapag dumating po yung Sunday Law. Alam niyo po, ang Sunday Law ay isa po sa parang, kung very much familiar po kayo sa larong bingo. Yan. Alam niyo po yung bingo? Ito po yung laro na pagka malapit na po kayong manalo, bago kayo magsabi ng bingo, may tatawag po dyan na namumuro na. Yan, namumuro na. Kapag pinag-aralan po ninyo ang halos lahat po ng Christian faith, halos lahat po ng Christian faith, meron po silang tatawag na eschatology. Meron silang doktrina about sa last days, ano yung mangyayari sa huling panahon. At sa aking observation sa anticipation ng iba't ibang Christian sect, alam niyo po, lahat po tayo mga kapatid, naghihintay na lang tayo ng lahat namumuro na po eh. Na-expect na yung bingo. So, sa atin bilang mga Seventh-day Adventists, alam natin na, kumbaga, aware tayo na yung ikalawang pagdating ni Jesus, bago mangyari yun, merong isang event na mangyayari sa kasaysayan ng mundo na binabanggit po sa Daniel chapter 24, yung abomination of desolation. Na abomination of desolation. Ang ating understanding po sa abomination of desolation, ito po yung pagyurak, hindi lamang po doon sa templo ng Diyos, kundi doon sa katotohanan tungkol po sa Sabat. Kaya doon ko po na sa aking pag-aaral po ng Sabat at doon sa compared doon po sa iba't ibang mga iba't ibang mga religion sa lugar po ng Israel. Ito po yung gusto ko po share sa inyo. Lahat po ng mga Diyos-Diyosan, meron po silang templo. Meron silang templo. Ang Diyos may templo po siya, yung sanctuary. Opo, tama po 'yon, yung sanctuary sa Jerusalem. Pero meron pong isang templo ang Diyos. At ito po walang iba kundi yung Sabat. Yung Sabat po yung sanctuary ng Diyos. Ito po yung, kumbaga, ang kakaiba sa ating Diyos, hindi siya nakikita. Di ba? Wala siyang rebulto. Pero at the same time, meron siyang sanctuaryo, hindi rin physically. Wala siyang physical na templo. Meron pong heavenly sanctuary, pero meron din po siyang sanctuary of time. Dahil sa sanctuary of time po na ito, yung lahat po ng mga Near Eastern religion, kapag sinasakop po ng ibang bansa o kailang bansa, kumbaga, in order to conquer their gods, sisiraan yung nila or maglalagay sila ng Diyos-Diyosan doon sa templo ng Diyos ng bansang yon. Pero merong isang templo na hindi kahit anong gawin nila, hindi po nila kayang sirain. This is the sanctuary of time. At ang sanctuary of time, yung 7-day Sabbath mga kapatid, ang very unique sa ating understanding sa Sabbath ay yung templo, di ba, yung physical temple, yung tao ang pupunta sa templo. Pero yung sanctuary in time, yung templo ng Diyos ang pupunta sa Diyos. Yung templo ng Diyos, yung sanctuary in time, yung Sabbath, siya ang pupunta sa tao. Sumasamba ka man sa Diyos o hindi, kung gusto mo yung Diyos o hindi, wala kang magagawa. Hindi mo pwedeng takasan. No? Hindi nyo pwedeng takasan ang 7-day Sabbath. So, yung po mga kapatid, yung kaibahan sa 7-day Sabbath. Yung abomination of desolation ng Matthew 24 ay nagpapatungkol din po mga kapatid doon sa abomination of desolation doon sa temple in time, which is the 7-day Sabbath. Kaya po,
Siguro sa mga past topic po natin, merong tanong kung ang mark of the beast ba ay yung 666 ba ay barcode or yan, yung mga microchip, nabanggit ko na po mga kapatid. Yan po ay paniniwala ng mga Christian group na futurist ang interpretation sa prophecy. Kaya po tayo, ang ating interpretation sa prophecy ay historicist, hindi po tayo naniniwala dito. Naniniwala tayo na interpretation sa prophecy should be based on what is prior revealed, kung ano yung ipinahayag ng Diyos sa lumang tipan, na yung ano yung pinahayag ng Panginoon. So sa ating understanding, nakita natin na yung mark of the beast ay may patungkol sa kautusan ng Diyos, at higit sa lahat, ito po yung may patungkol sa araw po ng samba, which is the 7-day Sabbath. So in order for us to understand yung ano ang value ng Seventh-day Adventist Church sa 7-day Sabbath, gusto ko po kayong dalhin sa brief historical development ng Sabbath doctrine sa Seventh-day Adventist Church. Nung previous topic, na pag-aralan po natin paano po nagbago yung from Sabbath to Sunday, no, in Christian history. Ngayon naman, puntahan natin paano na-restore. Maikli lang po, saglit lang, paano na-introduce ang 7-day Sabbath sa Seventh-day Adventist. I-trace po natin mga kapatid ang panimula ng ating understanding sa 7-day Sabbath. Walang iba kundi po kay Rachel Oakes Preston. Siya po ay isang Seventh-day Baptist. Ano po ang kanyang religion? Seventh-day Baptist. At hinikayat ang mga unang Adventist sa tanggapin ng Sabbath. During this time po mga kapatid, actually before 1844, meron na pong panawagan within the Millerite movement na tanggapin yung 7-day Sabbath. Kaso ang katwiran ng iba, ito po yung katwiran ng iba. Bakit pa natin kailangan i-keep yung 7-day Sabbath ngayon? Kung darating Jesus, doon na natin i-keep ang Sabbath sa langit. Ang importante, ihanda natin yung mga tao sa second coming ni Jesus. So ganun po yung nangyari yan. So one time, merong isang pastor, isang Millerite pastor na si Frederick Wheeler, nag-sermon po siya about sa kahalagahan ng pag-iingat ng utos ng Diyos. At dahil nandun po si Rachel Oakes, tsaka yung nanay niya, hinamon niya ang isang mga ngaral ng Adventist na sundin ang lahat ng mga utos ng Diyos. So nangyari po, si Frederick Wheeler, kilala siya bilang unang ministro ng Sabbath-keeping Adventist. Sinimulan niyang ingatan ang ikapitong araw noong tagsibol ng 1844. So may kita po natin dito, nagpapasimulang i-keep pa isa-isa ng mga pioneers, ng mga Millerite movement, members ng Millerite movement ang 7-day Sabbath. Then ito pong si Frederick Wheeler, dahil po siya po ay pastor, nag-commit po siya na mag-keep yung 7-day Sabbath. Ito pong lugar na ito, dito po sa Washington, New Hampshire, makikita po niyo yung logo diyan. Ito yung church. Ito po yung hanggang ngayon, pinreserve nila kung ano yung tsura ng church na to. Then meron po ditong karatula. Makikita niyo diyan, in 1842, a group of citizens in this town banded together to form the first Christian society. In the Adventist movement of 1842 to 43, they espoused the Advent hope. In January 1862, there were these Washington Sabbath keepers, after meeting for many years as a loosely knit group, organized as the first Seventh-day Adventist Church. Yan po. So, yung ilang miyembro ng church na ito, ng Washington, New Hampshire, kung saan madalas nangangaral si Wheeler, ay nagsimula ring sumamba sa biblical na Sabbath. So, ibig sabihin, dito nagsimula yung fusion ng 7th day tsaka yung 7th day tsaka Adventist. Dito nag-fuse sa lugar na to. Dahil church na ito ay naging Sabbath keeper, merong isang itinerant na preacher. Ang pangalan po ay si Thomas Motherwell Preble, T.M. Preble. Siya naman po, sabi po ng mga istorya natin, malamang na naimpluwensyahan ng kongregasyon ng Washington or posibleng si Wheeler
si Thomas Preble na tanggapin ang kahalagahan ng Sabat noong tag-araw ng 1844. Bakit po napaka-importante nito? Kasi siya po, si T.M. Preble ay sumulat ng isang tract. Ito po yung tract showing that the seventh day should be observed as the Sabbath instead of the first day according to the commandment by T.M. Preble. Ganyan po kahaba yung title ng mga pamphlet tsaka book nila dati. Ngayon, paiklian na lang, 2 letra, 1 letra. Dati po, ganyan, napakahaba. Kasi may nagtanong sa akin dati, Pastor, bakit ganyan kahaba? Eh, ganyan ang style nila magsulat ng libro tsaka pamphlet during that time. Bakit po ito mahalaga? Kasi, itong pamphlet po na ito, kumalat within the Millerite movement at ito po ay napasa kamay ni Joseph Bates. Si Joseph Bates po, habang naglalakad sa tulay na ito, binati po siya ng isang kapatid. Kapatid na Bates, ano ang balita? Ang sagot niya, ang balita ay ang 7 araw ay ang Sabat. Sagot ni Bates. Dahil po doon sa pamphlet na nabasa, doon sa pamphlet na sinulat ni T.M. Preble, ay nagkaroon ng conviction si Joseph Bates na ang 7th day Sabbath ay ang tunay na pagsamba sa Diyos. So makikita natin dito yung link, no? From Seventh Day Baptist kay Rachel Oakes, napunta kay Frederick Wheeler. Frederick Wheeler, influensyahan yung isang church, yung Washington Church. Yung Washington Church or si Wheeler na influensyahan si T.M. Preble. At si T.M. Preble sumulat ng pamphlet na influensyahan niya si Joseph Bates. At dahil po doon, si Joseph Bates naman sumulat ng isang pamphlet or isang aklat na ang title, The Seventh Day Sabbath, a perpetual sign from the beginning to the entering into the gates of the holy city according to the commandment. So dito po mga kapatid, makikita natin yung understanding ni Joseph Bates sa Seventh Day Sabbath ay naging makahulugan para po ma-incorporate doon sa ating present understanding tungkol sa Seventh Day Sabbath. Kaya po, mapapansin natin, paano po pumasok ang Seventh Day Sabbath sa Seventh Day Adventist? Diba? Ito po tayo, Seventh Day Adventist. Paano pumasok? Inintroduce po ng Seventh Day Baptist. Yan po. So makikita natin, ang Seventh Day Sabbath, ito po ay galing sa ibang denomination din na transfer sa atin. Bakit ko po ito binabanggit? Noong December 31, 2016, yung ating pong church, yung Seventh-day Adventist Church, meron po tayong member na halos 20 million members, baptized members throughout the world. Na kung saan, meron po tayong iglesia sa loob po ng 230 na bansa. Meron pong 202. Ito po yung 230 na bansa ito po yung lugar na kinikilala ng United Nations, no? So makikita po ninyo ang halos buong mundo po, no? Halos buong mundo ay meron pong existing na church ang ating church, ang Seventh-day Adventist. Hindi pa po kasama diyan yung mga baptized member na patuloy po na nagwo-work, no? Wala pa silang church pero may mga congregation doon po sa mga local church. This is 2016. I-compare natin gaano karami yung Seventh-day Baptist na nag-introduce ng Seventh-day Sabbath sa atin. Ito po, yung Seventh-day Baptist naman, mga kapatid. Noong 2011, ang Seventh-day Baptist World Federation ay kumakatawan sa mahigit 50,000 miyembro sa 22 bansa sa buong mundo. Kung saan mahigit 20,000 ang naninirahan sa India at halos 5,000 ang naninirahan sa Estados Unidos. Ito mga kapatid ang nakapagtataka. Bakit ganon, Pastor? Bakit mas marami tayo kaysa kanila?
bakit mas marami ang Seventh-day Adventist sa Seventh-day Baptist, samantalang yung Seventh-day Sabbath galing sa kanila. Di ba? Ang member natin 20 million. 202 out of 230 countries. Bakit ganun ang Seventh-day Baptist? Noong 2011, ang membership nila 50,000 sa 22 countries. Makikita nyo po yan, no? I-compare nyo pa lang yung bansa, 202 sa 2022. Malaking pagkakaiba yan. 20 million sa 50,000, malaking pagkakaiba yan. Tapos, ang membership po natin mga kapatid, kalat-kalat. Although, ang pinakamaraming, ang aking pagkakaintindi, ang pinakamalaking membership natin ngayon nasa Brazil, next yung Philippines, then next na po yung nasa mga African countries. Pero makikita nyo, kalat-kalat po yan, widespread. Pero dito po, kalahati, no, 20,000 nakatira sa India. Yung 5,000 nakatira sa Estados Unidos. Tapos yung 25,000 mga kapatid, kalat-kalat na po dun sa 20 countries. So ang tanong, ito po yung tanong. Ano ang meron sa Seventh-day Adventist na wala sa Seventh-day Baptist? Samantalang parehas lang naman yung ating pag-keep ng Seventh-day Sabbath. 7 sa kanila, tsaka sa atin, parehas lang po. Ano ang pagkakaiba? Ito mga kapatid, yung pagkakaiba. Ang pagkakaiba mga kapatid, dahil po binigyan ni Joseph Bates ng kakaibang kahulugan ang 7th-day Sabbath sa atin, sa Seventh-day Adventist Church. Binigyan ni Bates ang 7 araw na Sabbath ng kahitikan at propetikong kahulugan na hinding-hindi magkakaroon ang mga Seventh-day Baptist. Para sa mga Baptist, ang 7 araw ay tamang araw lamang. Ngunit para kay Bates, dahil siya ay nasa propetikong pananampalataya na may alam na malawak na pag-aaral ng mga aklat ng Daniel at ng Apokalipsis, ang 7 araw na Sabat ay nagkaroon ng eschatological na pangwakas na panahon na kahitikan na lampas sa sakop ng pangunawa ng Baptist. So, ang pagkakaiba mga kapatid, pareha sa Seventh-day Sabbath, pero sa Seventh-day Adventist, hindi lang basta Seventh-day Sabbath yan. Merong mangyayari, very crucial siya in the last days. Sa Seventh-day Baptist po mga kapatid, ang Seventh-day Sabbath ay right day. Yun na yun. Pero sa atin mga kapatid, in the last days, it will be a test of loyalty. Yun po ang pagkakaiba. So, meron pong 3 dahilan, meron pong 3 contribution si Joseph Bates sa introduction ng Seventh-day Sabbath sa Seventh-day Adventist. Actually, siya po mga kapatid. Siya po ang nag-introduce. Di ba, nakaraan, alam natin, nag-introduce ng Great Controversy, sino po? Joseph Bates. So, ang nag-introduce po mga kapatid ng Seventh-day Sabbath, walang iba kundi si Joseph Bates din. So, ang unang niyang contribution, nagsimula niyang makita ang mga koneksyon sa pagitan ng Sabat at ng Sanktuaryo. So, siya po yung nag-connect. Siya po yung nag-connect ng Seventh-day Sabbath tsaka nung Sanktuaryo. Habang pinag-aaralan niya ang pagtunog ng 7 trompeta sa Apocalypse 11, verse 15 to 19, isang halatang may kinalaman sa manghuling araw. Si Bates ay partikular na naakit sa versikulo 19. Alam natin kung ano nakalagay po sa Apocalypse 11:19. Nakalagay doon, nabuksan ang templo at nakita yung kaba ng tipan. Alam po niya na ang laman ng kaba ng tipan, 10 utos. At tinignan niya, ano yung laman ng 10 utos? Ano yung kulang doon na hindi sinusunod ng nasang libutan? Ika-4 na utos. So siya po, mga kapatid, si Joseph Bates ang nag-fuse doctrine ng sanctuary tsaka ng Sabat. Kaya very important po siya mga kapatid sa ating doctrinal formation si Joseph Bates. Pangalawang contribution po ni Bates sa pagbuo ng pangunawa sa Sabat ayon sa prophetikong kasaysayan ay dumating sa pamagitan ng kanyang pag-aaral ng 3 mensahe ng anghel sa Apocalypse 14. So yung 3 angels message mga kapatid, sa kanya rin po yan mga kapatid. Siya rin yung meron din siyang contribution sa present understanding natin sa 3 angels message. Iniharap niya ang mga mensaherong ito bilang sunod-sunod. Ang unang 2, ang oras ng paghatol ng Diyos, ang pagbagsak ng Babylonia, anya ipinangaral ng mga Millerite. Ngunit pinanghawakan niya
ang talatang 12, narito ang pagtitiis ng mga banal, narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, ay nagsimulang matupad pagkatapos ng October 22, 1844. Kaya isinulat niya noong 1847, ang mga tao ay nagsama-sama sa mga grupo sa huling 2 taon sa mga utos ng Diyos. Yan po, si Joseph Bates. Pangalawa po yan. Pangatlong contribution po ni Joseph Bates. Ito po, kasama yata ito ng pangalawa. Yung po, ang digmaan, na po, yung remnant theology na inilarawan sa Apocalypse 13, habang ang kapangyarihan ng hayop ay naghangad na madaig ang mga taong tumutupad sa utos ng Diyos, sa wakas ay naglabas ng utos ng kamatayan sa talatang 15. Kaya ang ikatlong kontribusyon po ni Bates sa teolohiya ng Sabat sa balangkas ng propesiya ay bumuo ng mga konsepto ng tatak ng Diyos at ng tanda ng hayop sa konteksto ng katapatan sa Diyos o sa hayop. Ang katapatan sa biblikal na Sabat ang magiging panlabas sa sentro ng pakikibaka. So mga kapatid, yung understanding din po natin mga kapatid nung Seal of God tsaka ng Mark of the Beast, galing din po yan kay Joseph Bates. Kaya makikita nyo dito mga kapatid, yung ating understanding yung ating pong doctrine mga kapatid is a product of Bible study. Hindi po yan galing sa vision ni Ellen White. Kaya nga po, ulitin ko po, kagaya po sa Great Controversy, malinaw na ang pangkay ni Ellen White ay hindi nagpasimula, hindi po siya initiator ng teolohiyang ito. Sa halip, kinumpirma, confirmation nito ang mga puntong binuuna ni Bates mula sa pag-aaral ng Biblia. So may kita niyo mga kapatid, nauna yung Bible study bago dumating yung vision. Kasi ang understanding ng mga kapatid, ang understanding ng ating mga critics, yung ating understanding sa Great Controversy, Heavenly Sanctuary, yung Mark of the Beast, Seal of God, yung Sabbath, galing lahat kay Ellen White. Hindi po mga kapatid. Kasi iba po yung nila. Ang ating doctrine galing po sa Bible study ng ating mga pioneers. At ang vision ni Ellen White, ito po yung nag-confirm na ito ay galing sa Diyos. Halimbawa mga kapatid, ito po, sa Testimonies to the Church, Volume 1, page 75 to 76. Yan po Nakalagay po dyan mga kapatid, sabi dyan, in the autumn of 1846, yan po, we began to observe the Bible Sabbath and to teach and defend it. Attention was first called to the Sabbath. Kita nyo yung Sabbath, hindi galing sa vision niya. Narinig niya. My attention was first called to the Sabbath while I was on a visit to New Bedford, Massachusetts. Earlier in the same year, I there became acquainted with Elder Joseph Bates, who had early embraced the Advent faith and was an active laborer in the cause. Elder Bates, was keeping the Sabbath and urged its importance. I did not feel its importance. Ano sabi ni Ellen White? Hindi ko naramdaman yung kahalagahan ng 70 Sabbath and thought that Elder B. erred. At inisip ko na si Elder Bates ay nagkamali. Sipin nyo erred in dwelling upon the fourth commandment more than upon the other 9. So makita nyo din mga kapatid, si Joseph Bates, convicted na siya na tama yung 70 Sabbath. Pero si Ellen White, hesitant pa siya. Hesitant siya mga kapatid. Ano pong nangyari? Ayon po kay Ellen White, after po nung kanilang encounter nilang mag-asawa kay Joseph Bates, ipinakita ng Diyos yung Heavenly Sanctuary. Tapos, ito yung description ni Ellen White. Jesus raised the cover of the ark, and I beheld the tables of stone on which the 10 commandments were written. I was amazed, and I saw the fourth commandment in the very center of the 10 precepts, with a soft halo of light encircling it. Said the angel, it is the only one of the 10 which defines the living God, who created the heavens and the earth, and all things that are therein. When the foundations of the earth were laid, then was laid the foundation of the Sabbath also. So makikita niyo kapatid, si Joseph Bates,
Siya yung very convinced, convicted sa Seventh-day Sabbath. Si Ellen White, medyo hesitant pa siya. Pero, binigyan siya ng Diyos ng vision. At nakita ng Diyos na tama yung kailang yung pag-aaral na ginawa nila tungkol sa Seventh-day Sabbath. Kaya nakita nyo, meron ng pinakita diyan, no? Pinakita, nagkaroon ng yung Ten Commandments, yung ikapatuto, so with a soft halo of light encircling it. Kita nyo? So makikita nyo dito, meron munang study, din dumating yung vision. Kino-confirm ng vision na tama yung Bible study. Ito pa po mga kapatid. Halimbawa, maging yung understanding, no? Yung understanding po ng sunset to sunset, hindi po yan settled nung panahon na yon. Si Joseph Bates po, ang kanyang understanding ng 7th day, yung nagsisimula ang 7th-day Sabbath, 6 p.m. to 6 p.m. Yan, ganyan po. At least meron pong apat na view. Yung mga Adventists during that time, meron silang 4 na view kung kailan nagsisimula ang Sabbath. Kaya yung ngayon, mayroong mga nagsasabi, ang Sabbath daw, dapat ay sunrise to sunrise. 1850s pa po mga kapatid. Ini-introduce na yan. At as early as November 1855, settled na po yan. Kaya tataka po ako sa mga kapatid natin Seventh-day Adventists na nakarinig lang ng sunrise to sunrise. Dapat mag-sunrise to sunrise na tayo. Mga kapatid, settled na po yan noong 1855. Huwag na natin balikan kasi pinag-aralan na po yan eh. Noong 1855. So may 4 na view. No? Yung 4 na view po. Sunrise, sunrise Saturday morning, sunrise to sunrise. Ito po, midnight Friday, yung 12 midnight to 12 midnight, legal time. Ito po, yung 6 p.m. to 6 p.m., equatorial time. So, tapos yung, 6 a.m., tapos ito namang isa, yung ika-4, sunset Friday. Yan, ito po yung position ng Jewish tsaka ng Seventh-day Baptist position. So, sino po yung kinomission nila para mag-Bible study? Pag-aralan, kung ano ba dito sa 4 na ito yung tama. Ang kanilang inomission ay walang iba kundi po si J.N. Andrews. J.N. Andrews was commissioned to study out the matter from Scripture. Ginamit po mga kapatid, Bible. And write a report for a conference in Battle Creek in November 1855 on the basis of biblical evidence. Andrews concluded that the proper time to begin the Sabbath was sunset on Friday. So doon po mga kapatid, nagsimula. Isipin niya, Joseph Bates nag-introduce ng 7-day Sabbath pero understanding po niya sunrise to sunrise. 6 p.m. to 6 p.m. 6 p.m. Nakikita niyo po yan, yung ating mga pioneers, hindi agad lahat ng doctrine. Parang kagaya sa doctrine natin ngayon, meron silang development. Meron silang understanding. Kasi ano po yan progressive revelation. So while the attendees at this conference accepted Andrews' biblical study and conclusions, Bates initially held out for equatorial time. Sabihin, si Joseph Bates mga kapatid, hindi ako mag-sunset to sunset, 6 p.m. to 6 p.m. pa rin ako. Kung kita nyo, ano po yung ginawa ni Ellen White? Si Ellen White po mga kapatid, and so did Ellen White who sided with Bates. So makita nyo, kahit si Ellen White, nag-ano pa rin siya, 6 p.m. to 6 p.m. 3 days later, however, during a season of prayer at the closing of the conference, Ellen White received a vision correcting her position, which she immediately shared with other believers. So nakita nyo, ano nangyari? May Bible study. Then after Bible study, kahit yung propeta, hindi pa niya tanggap hindi niya mat-accept yung Bible study. Pero makikita natin ito yung pagiging submissive, pagiging humble ni Ellen White bilang mensahero ng Panginoon, na kung ano yung pinakita sa kanya ng Panginoon, sinabi niya. So dito na po mga kapatid mula yung sunset to sunset. So yan mga kapatid. Yan po mga kapatid yung maigsing development ng 7th-day Sabbath sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Ngayon, paano po yung Sunday Law? Paano po yung Sunday Law? Emergent of Sunday Law movement in the US. Nung time po na ito mga kapatid, around 1860s, meron pong organization ng pangalan National Reform Association. Sila po, kasama ng ibang grupo, ang kanilang goal, gusto po nilang gawing Christian ang US.
At ang kanilang platform, ang kanilang goal, mga kapatid, ito. A major plank association's platform was a desire to protect Sunday sacredness. So makikita na yung mga kapatid, 1860s, halos katatayo pa lang ng Seventh-day Adventist Church. Meron ng movement sa US during that time para magkaroon ng Sunday law. At noong 1880s po, mga kapatid, yung bunsong anak ni James White tsaka ni Ellen White na si Willie White ay hinuli. Yan, no? The conflict flared into open in 1882 when local California authorities arrested, hinuli, kinulong. Isipin nyo, anak ng propeta, kinulong. For operating the Pacific Press on Sunday. Between 1855 and 1888, the focal point of action shifted to Arkansas and Tennessee, where law enforcement officials were arresting Adventists for the crime of Sunday desecration. So, ibig sabihin, yung bawat state sa US, meron po silang Sunday law. Pero yung buong US at itself, wala pa po, mga kapatid. Pero there's a movement for Sunday law. At ito po, mga kapatid, ito yung part po na ng ating history. Ang tawag po dito, mga kapatid, sa part ng history natin, pag sinerge nyo, ang tawag sa history to, Adventist Chain Gang. Adventist Chain Gang. Ito po yung picture. Sabi sa caption, in Rhea Country, Tennessee, Seventh-day Adventists were sentenced to the chain gang for Sunday law violation. All in the picture, except the three in front are Adventists. Ibig sabihin, ito, mga kapatid, itong nakatayo po sa harapan na to, yan po. Ibig sabihin, lahat po ng mga tao sa likod, mga Adventist po yan. Tapos yung lalaking nakatayo, ito po. Ito po. The man on the wagon. Ito po. The man on the wagon at the upper left is an ordained minister. Similar arrests for Sunday law infraction occurred in several southern states. So, makita nyo, may mga member po during that time. Hinuli dahil nag-break po sila ng Sabat. Nag-break po sila ng Sunday law. So, yung Sunday law kasi may nabasa ako doon na gano'n hindi na nag-harvest sila ng patatas araw ng linggo. So, hinuli sila. Yung merong isang kwento ko na nabasang. So, meron din pastor, ordained minister na hinuli dahil ang kaso nagtrabaho ng Sunday. Yan po, mga kapatid. Adventist Chain Gang. Nasa ano po natin history yan. Tawag yan, Adventist Chain Gang. So, around this time, sa US Congress, ito po makikita nyo dyan, no? Sa US Congress, on May 21, 1888, Senator H.W. Blair introduced a bill into the United States Senate to promote the Lord's Day as a day of religious worship. Blair's National Sunday Bill was the first legislation to go before Congress since the establishment of the Adventist movement in the 1840s. Seventh-day Adventists saw prophetic significance in the proposed Sunday legislation. It seemed obvious to them that the forming of the image of the beast of Revelation 13, the giving of the mark of the beast, and the end of the world loom close at hand. Clearly, it appeared that Adventist preaching for the past 40 years, the books of Daniel Revelation was about to fulfill. So makita, mga kapatid, dito, hindi pa nangyayari itong Sunday law movement na ito. Kumbaga parang 40 years. Yeah, 40 years. Si Joseph Bates around 1840s. Sinasabi niya na darating yung panahon na papipiliin tayo between Sabbath and Sunday. Alam niyo, nung sinasabi po ni Ellen White yan, it doesn't make sense. Ni Joseph Bates, it doesn't make sense. Pero, after 40 years, ano nangyari? O ba, nagkatotoo nga. Nagkaroon ng movement. Yung, kumbaga, iniisip pa lang nila, pinag-aaralan pa lang sa Bible na posibleng mangyari. Nangyayari na nga. So, makita natin, mga kapatid, dito, during this time, mas nagkaroon ng intensity yung mga kapatid na yung Sunday law ay talagang tamang-tama. At hanggang ngayon, sabi ko, mga kapatid, Sunday law is still true. Pero nangyari, mga kapatid, dahil mabuti ang Panginoon, in some part of our history, makikita niyo po dyan, mga kapatid, in our last part ng ating discussion, may binanggit ko doon na 1888.
So makikita niyo po yung 1888 tsaka yung existing ng Sunday Law movement, halos magkasabay po yan. Magkasabay yan. Ang nangyari sa mga Adventists during this time, mas naging legalista po sila. Yan nangyari. Mas naging legalista sila instead of focusing on righteousness by faith. Hindi natin sila masisisi kasi matindi yung Sunday Law during this time. May mga nakulong, di ba? So, mas naging hardcore sila sa pag-keep ng law. Kaya isa po sa mga reason yun. Sa aking observation, yun po isa sa mga reason kung bakit mas naging legalista yung Adventist or masyado tayong naging diehard sa pagsunod ng kautusan at the expense of righteousness by faith. Yan po. So ngayon mga kapatid, pasok tayo sa writings sa Ellen White. With this context, kasi ang writings sa Ellen White, sinulat to around the same time. Halos the same time po na nagkakaroon ng Sunday Law. No? The image of the beast represents that form of apostate Protestantism which will be developed. The Protestant churches shall seek the aid of civil power for the enforcement of their dogmas. The mark of the beast still remains to be defined. Isipin niyo mga kapatid, during this time, meron ng Sunday Law movement. Pero sinabi ni Ellen White, the mark of the beast still remains to be defined. So, even in her time, kahit sa panahon niya, as long as yung Sunday Law, yung Sunday Law Bill, yung Sunday Law, yung batas ay hindi talagang naging batas. Panukala pa lang, hindi pa Sunday Law yan. Hindi pa yan mark of the beast. Yun ang ano yan. Yan ang isipin ka, sinulat yung Great Controversy sa panahon na mayroong movement ng Sunday Law. Pero sa kanya, the mark of the beast still remains to be defined. Sabi niya, religious leader will forth the claim that the fast spreading corruption is largely attributable to the desecration of the so-called Christian Sabbath and that the enforcement of Sunday observance would greatly improve the morals of society. Mga kapatid, sinulat ni Ellen White ito around 1888. Ang time po natin ngayon, anong taon na po tayo ngayon? 2022. During sa time ni Ellen White, yung mga US cities, yung USA, they are still Christian nation. Unlike sa panahon natin ngayon mga kapatid, Christian nation pa rin ba ang US? Ang US po ngayon mga kapatid, very secular, di ba? Bawal kang yung issue ngayon ng yung tanggalin yung 10 Commandments. So makikita nyo, yung time ni Ellen White, yung mga tao nito, very religious people pa. Pero sa time natin ngayon mga kapatid, yung mga tao, secular, mga atheists, di ba? Sasabi, di ba, imposible mangyari ang Sunday Law. Sasabihin ko mamaya, bakit magiging posible ang Sunday Law kahit secular, atheist yung mga tao na yan? Posible pa rin yan. Nung time ni Ellen White, mga Christian na nga yung mga, halos wala pa namang atheist, secular during the time ni Ellen White. Mga Christian po yan eh. No, pero, makikita nyo, ano magiging issue? Tawag ito, may yung Christian Sabbath, nila na greatly improve the morals of society. Mga kapatid, kamusta ang morals of society during sa time ni Ellen White tsaka sa time ngayon? Di ba? Sa tingin niyo ba may divorce ba sa time ni Ellen White? Unlike sa time natin ngayon, may abortion ba sa US sa panahon ni Ellen White? Di ba wala kumbaga yung isipin niyo po meron na silang problema sa moral society during that time. Christian sila. Marami po ay mga religious people. Unlike sa time natin ngayon, they are not even Christians. They are seculars and atheists. Di ba? So, mas matindi po yung problema ngayon. So, nakikita mga kapatid, the same reasoning. Kinakailangan natin magkaroon ng Sunday, i-keep ang Sabbath yung Sunday para improve ang morals ng society. Yan po mga kapatid. It's still a valid argument even in a secular and atheistic society sa US ngayon. Kasi magulo ang US ngayon eh, di ba? Papatayan. Dami yan. Nakita natin ngayon. Kapag kino-compare po natin yung panahon ni Ellen White sa panahon natin yun, talagang malala na po ngayon. In our time ngayon kahit sa Pilipinas. Ito po, sa Great Controversy, page 508.
the Protestants of the United States will be the foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Mga kapatid, sinulat to ni Ellen White around 1888. Nung time po na yan, mga kapatid, sabi dito, yung Protestants, sabi diyan, stretching their hands across the gulf. Ibig sabihin, yung kahit malayo yung pagkakaiba nila, yung mismong Protestant, yung mga Protestants mismo yung aabot sa spiritualism. Mga kapatid, during the time po ni Ellen White, yung spiritism, spiritualism, yung animism, ano po yan, hindi katanggap-tanggap during sa time ni Ellen White. Ngayon mga kapatid, kamusta? Pelikula na nga Twilight, Harry Potter, halos lahat ng palabas sa US, sa pelikula, puro spiritualism. Diba? Mga kaluluwa na namatay, mabubuhay ulit, nag-reincarnation. Yung alam niyo po yung fusion ng mga iba't ibang ng Buddhism, Hinduism, actually spiritualism po lahat yan Sa time ni Ellen White, imposible po yun. Pero sa time natin ngayon, nangyari. Kaya nung binabasa ko po ito mga kapatid, and understanding the history sa time nila Ellen White, sa time natin ngayon, ito binabasa natin to, kasi nangyari na. Pero sa time nila mga kapatid, this is very impossible na mangyari. Kasi talagang sinusuka po yung spiritualism during the time ni Ellen White. Pero sa time natin ngayon, it is widely accepted. Kumbaga, gusto nga ng mga bata ngayon, naghahanap sila, nasaan yung Hogwarts? Gusto namin mag-enroll sa Hogwarts. Diba? Mga kabataan, Adventista. Gusto natin maging kagaya ni Harry Potter. Para hindi maghugas ng plato, kailangan lang magic wand. Mayroon ka ng tagahugas. Diba? Papalakpak ka lang, meron ka ng pagkain, hindi mo na kailangan maghirap. Ganun mga kabataan natin ngayon Gusto natin puro instant. And at the same time, sabi po dito, sa time ni Ellen White, anong gagawin ng Protestant US? They will reach over the abyss. Sabihin nyo, description po abyss. Yung isa, gulf. Yung isa naman, abyss. Ganun yun Gulf, abyss. Sabihin, malayo. Sobrang hindi talagang pero kahit gaano kalayo, aabutin. They will reach, yung Protestant, they will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. Mga kapatid, ilang presidente na po sa US ang galing from the denomination of the Roman Catholic Church? 3 na po. Una, si John F. Kennedy, around 1960s. Next po si George W. Bush ba? George Bush. Basta ganun. Tapos yung pangatlo ngayon, yung current president si Joe Biden. Catholic po yan. Mga kapatid, during sa time ni Ellen White, ang mga Catholic, kagaya po sila ng mga Meksikano, yung mga, alam niyo po, yung mga Latino, di ba, sa US dati, sa panahon ni Trump, naglagay sila ng matataas na pader para hindi makatalon yung mga Latino. Nung time po na mga kapatid, kapag Catholic po sila during that time, yung mga Catholic during sa time nila, parang Meksikano or Latino ng panahon natin ngayon na hindi pwedeng pumunta sa US, hindi pwedeng tumalon sa border. Kaya yung Irish immigrant, po yan, parang sa US ginangyari ngayon sa mga Asian. 'Di ba? Yung Asian hate. Dahil 'di ba sa labanan ng 'di ba? Ang problema sa kanila hindi nila alam, akala nila pag lahat ng Asian Chinese na, kahit Pilipino, isipin mo Pilipino, matanda sinipa. Kasi Asian daw Chinese. Pambira. Ganun yung mga kapatid, 'di ba? Sa panahon ng September 11, 'di ba? Yung World Trade Center, 'di ba? Nabagsak. Ano po ang naging center of hate ng Amerika? 'Di ba? Mga Muslim. So lahat ng may balbas. Isipin niyo yung Sheikh, meron silang turban. Yung lahat ng may bigote, hindi naman sila Muslim, pero lahat ng may bigote pinagkakamalan. Kapag yung pangalan mo tunog Arabic,
i-custody ka. Nangyari rin po yan sa panahon po ng World War II. Mga Japanese, diba kalaban, World War II, Japanese, maraming mga Japanese-American ang hinuli nilagay sa concentration camp. So may kita nyo, during sa time ni Ellen White, yung mga Catholic, hindi katanggap-tanggap yan. Sinusuka po yan. Pero ano po nangyari? So nagkaroon po ng acceptance. Nakita nyo? Ngayon, dati, alam ko sa time ni Abraham Lincoln, medyo takpan siya, medyo ayaw nilang makipag-usap sa papacy during that time kasi ay ginagawang yung parang way para pabagsakin sila yung mga conspiracy, gano'n Pero makikita nyo, ngayon, very much accepted. So makikita nyo, during the time ni Ellen White, it's very impossible na magsanib ang Protestant, ang spiritualism, tsaka po the Roman power. Ngayon mga kapatid, ano po yung common? Ano yung parehas sa tatlong ito? Ano yung parehas? Yung Protestant mga kapatid, naniniwala po sila na ang patay hindi talaga patay. It's very important kasi ang Roman Church naniniwala rin sila ganon. Ay yung spiritualism. So mag-agree sila. At the same time, ang Protestant, Sunday keeper sila. Ang Roman Church, Sunday keeper. Ang mga spiritualism ba? Kahit okay lang. Kung saan ang majority, dun kami. So, sunod lang sila. So, makikita nyo, yung spiritualism, yung state of the dead, is very important mga kapatid para po ma-introduce ang Sunday law. Yan po. Sasabihin ko mamaya yan. When the leading churches of the United States uniting upon such doctrines as are held by them in common, na may common doctrine with the sa mga enemies, spiritualism, sa Roman Church, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. So makikita natin mga kapatid dito na yung Protestant Church mismo ang mag-i-introduce ng Sunday law sa US. Ang understanding po natin, ito po nangyari sa atin Ang inisip natin, ako nung nagsimula ako naging Adventist, pag may bagong pope, may bagong presidente ng US, mag-uusap, magkakaroon na ng magkakaroon ng executive order. Mga kapatid, hindi executive order pinag-uusapan diyan. Sunday law. I-introduce sa Congress, pipirmahan ng presidente, i-affirm ng Supreme Court. Kasi kahit pag pinirmahan po yan, kahit sa Pilipinas, di ba? Kapag pinirmahan na yung batas, anti-terrorism bill, itatakbo sa Supreme Court. So, yung tatlong branch po ng government na yan, kasi government po yan, Republican government hindi naman hari yan, hindi naman kagaya na ang hari kasi nasa kanyang judiciary, nasa kanyang executive, tsaka legislative. Kinakailangan po tatlo yan. It will be the Congress, the executive, then ipipetition sa court, sa Supreme Court. I-affirm po yan. Then it will become Sunday law. So makikita natin may influence ang papacy, may influence ang spiritualism, pero ang mag-introduce po talaga yung mga kapatid is the Protestant churches. Kasi gagayahin nila Kasi in the pag-aralan natin, di ba, meron ng yung fusion ng clay, yung clay tsaka ng iron, di ba? Roman Empire tsaka yung Christian Church, papacy. Yun po yung isa. Image, ibig sabihin gagawa siya ng panibago. It's the Protestant government, Protestant churches. The image of the beast. Kamukhang kamukha, kagayang-kagaya. So, ganun makita niyo mga kapatid. Then, it has been shown that the United States is the power represented by the beast with lamb-like horns, and that this prophecy will be fulfilled when the United States shall enforce Sunday observance, which Rome claims as the special acknowledgement of her supremacy. So, makikita natin dito, di ba yung fusion ng church and state nangyari in the past, di ba? Dito, para ma-introduce ang Sunday law, kinakailangan po ng state power. And currently,
US po talaga mga kapatid. US ang superpower. Alam nyo, may question nga dati. Ito, question dati. Around 1960s, during the Cold War, sabi ng mga critics ng Adventist during that time, alam nyo mga Adventist, hindi naman totoo na hindi daw totoo. Hindi daw totoo na ang US, yung lamb-like beast ng Revelation. Bakit? Kasi may USSR. Di ba? Di ba magkalaban ng USSR tsaka ang US? During that time, parang hindi magkakatotoo. Ano pong nangyari sa USSR? Natalo ba siya sa gera? Or nag-collapse lang siya? Di ba? Nag-collapse lang siya out of nowhere. Walang ka-reason. Parang Germany, unti-unti silang nag-domino effect. Nag-collapse. Ngayon, nasubukan. This is only my commentary. Commentary, hindi ko sabi na ito yung belief ng Adventist Church. Nangyayari ngayon sa Ukraine. Di ba? Akala nila ang war sa Ukraine ay abutin lang ng less than 1 week. Ilang months na mga kapatid yung gera? 3 months na. Dito lang na-test na yung Russia. Di ba? Akala threat. Actually, hindi niya naipakita yung power niya eh. Sabihin, hindi na siya ganun kabangis kagaya ng USSR. Mabangis siya pero hindi siya kagaya ng USSR. Ngayon, nasabi naman nila, Pastor, hindi totoo yan. Kasi may kalaban ng ang US, China. Kapatid, sabi sa prophecy, isa lang ang lamb-like beast. Isa lang ang superpower is the US. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa China. Pero kagaya sa USSR, it will also collapse without reason. Yan po mga kapatid. We don't know kung ano mangyayari dyan. Pero it will collapse. So, but in this homage to the papacy, the United States will not be alone. Yan po, will not be alone. Bakit importante po ang papacy? Yan. Kasi, the influence of Rome in the countries that once acknowledged her dominion is still far from being destroyed. Yun po yun. Kaya yung sandalo mga kapatid, magsisimula sa US, eventually, magiging ano po yan? Magiging international sandalo. Mangyayari po yan sa buong mundo through the influence of the papacy. Isipin niyo po, during that time na Illinois, wala pa namang UN. I don't know. Ayoko sabihin na ang UN ay magiging way para ma-introduce sa Sunday Law kasi ang UN naman wala naman po yung power talaga eh. 'Di ba? Isipin niyo yung nanalo na ang Pilipinas sa West Philippine Sea pero hindi ma-enforce. Walang power ang UN, 'di ba? Kailangan merong makapangyarihang bansa na mag-i-enforce noon. Sino yung makapangyarihang bansa? US. So susunod lang po 'yan. Susunod lang dahil ginawa ng US, susunod lang po 'yan lahat. So gusto ko pong baka kasi meron pong Adventist, meron mga friends na Adventist nagsasabi sa akin, Pastor, imposible mangyari 'yan. May mga Adventist hindi naniniwala sa Sunday Law. Lalo na pagka medyo maalam sa legal aspect. Kahit ako rin po, nag-aral ako ng political science, may understanding po ako sa politics ng US, kahit paano, sa constitution po nila. Alam niyo mga kapatid, para sa akin, imposible talaga magka-Sunday Law eh. No, legally speaking, imposible. Pero hindi ko sinasabi, hindi ako naniniwala magkaka-Sunday Law. Legally speaking, it's very impossible. Kasi ganito mga kapatid eh. Napaka-strict nila sa separation ng church state. So saan papasok yung Sunday Law? Wala siyang paglalagyan. At the same time, hindi alam paano i-introduce yun kasi ito pa, marami speculation kung paano ma-introduce yun. Pero pag inisip nyo, kunwari magkakaroon ba ng charter change ang US para lang ma-accommodate ang Sunday Law? Alam mga kapatid, nakalagay sa constitution ng Sunday ng Congress para magkaroon ng amendment. Hindi ko alam kung mga mali ako, pero dapat yung mga bawat bansa, bawat state, aprobahan lang, magkakaroon ng charter change. Aprobahan ng bawat state. Yung bawat state po, meron silang sariling congress. And it should be approved. Dapat i-approve siya ng at least 3/4. So, kita niyo napakahirap po mga kapatid. Mahirap makuha yung 2/3 votes.
2/3 votes mahirap po. Lalo na po yung 3/4 votes. Napakahirap po. Napakadali nung simple majority. 50% plus 1. Pero pagka 2/3, 3/4, napakahirap pong kunin yan. Number games. Mahirap po kunin yan. So makikita natin dito, there is something, merong mangyayari. At the same time, ang US right now is a very secular and atheistic society. So ang tanong, paano tatanggapin ng isang secular and atheistic society kagaya ng US ang Sunday law, which is a religious, di ba? Religious yan eh. Paano nila tatanggapin? Mga kapatid, hindi to papasok dahil sa gusto ng mga tao. Kasi pinapasok natin, pag may bagong presidente, may bagong pope, may bagong nag-uusap-usap, nagko-conspiracy na sila. Mga kapatid, nakakalimutan natin, there is something missing in our interpretation sa prophecy. Nakalimutan natin yung pagdating ng peking Jesus. Yun po mga kapatid, yung pagdating, yung paggaya ni Satan kay Jesus, yan po yung magiging magbaban sa lahat ng religion para tanggapin yung Sunday law. Yung nangyayari po ngayon, yung COVID, lindol, digmaan, is only part of the conditioning. Pero meron pang isa eh. Pag pinag-aralan natin prophecy, di ba? May darating na fake Jesus. At sabi sa writings sa nakalagay doon, kaya nagkakagulo ang mundong ito kasi hindi nyo sinusunod ang kautusan ng Diyos. Ang pagsamba ng linggo. Mga kapatid, sa taningin nyo, sino ang unang-unang maniniwala na si Jesus ay dumating na? Sa tingin nyo, alam nyo sino maniniwala mga kapatid? Mga secular tsaka atheist. Bakit? Ano bang paniniwala nila? To see is to believe. Kaya ang unang-unang yayakap kay Satanas, kay fake Jesus, sila po mga kapatid. Yung iba, pag pinag-aralan niyo po yung ibang mga world religion, lahat po sila mga kapatid, may hinihintay na savior, tagapagligtas. Di po ba? Pansinin po ninyo mga kapatid, yung mga pelikula sa Hollywood ngayon. Halimbawa, yung mga Divergent. Di ba? Divergent, merong isang tagapagligtas. Matrix. Si Keanu Reeves, si Neo, merong isang tagapagligtas. At mga kapatid, lahat ng mga movies, laging may isang tagapagligtas. Bakit ganun po yung movie? Kasi kinukondisyon po niya ang isipan ng mga tao, hindi lang sa US, kundi sa buong mundo, na magkakaroon ng mga trahedya, ganito, pero merong darating na isang tagapagligtas. Then, doon po darating si Satanas. Yan po yung understanding ko understanding ko sa prophecy as I read the writings ni Ellen White, at the same time reading yung current nangyayari sa panahon natin ngayon. Mali ako, pero sure ako na very very crucial po mga kapatid para magsanib yung lahat ng world religion. Hindi sa power, hindi yung conspiracy. It's all about the coming of a fake Jesus. Balikan natin yung last day events na book, na part doon, yung pagdating ng fake Jesus. Yung po yung mga kapatid. Kaya importante po yun, yung pagkasama ng Protestant, ng Protestant, tas ano pa ba? Ng spiritualism, the same time yung papacy ng Roman Church. Tapos very important mga kapatid, ito yung isang bagay na dapat nating paghandaan sa panahon na to. Maraming Seventh-day Adventists takot pa rin sa multo. Di po ba? Mga Seventh-day Adventists takot pa rin sa multo, takot sa aswang, takot sa tikbalang, takot sa kung ano-ano. Mga kapatid, demonyo yun eh. Hindi tayo dapat matakot dyan. That's pandarayan ng demonyo yan. Minsan, natin, patay na, pero, alam niyo yan? Patay na yung tao, pero, naniniwala tayo na buhay pa rin sila. Mga kapatid, balikan natin yung last events. Yung part ng State of the Dead, nakalagay doon. Kapag tayo ay hindi
kumbinsido na ang patay ay patay. Kapag yan nagpakita sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, nagpakita sila Apostol Pablo, sila Pedro, sasabihin nila, sa langit, ang pagsamba na linggo. Linggo na yan, kaya kayo pinapahirapan, kaya kayo nagdudusa kasi hindi kayo sumusunod sa Diyos. So, very important mga kapatid, state of the dead. Kasi kapag hindi tayo solid sa state of the dead, isa tayo sa madadaya sa Sunday Law. Balikan natin yan. Thankful ako kay Pastor Mel, binabalikan yung last day event. Very important po yun, state of the dead, mga kapatid. So sabi dito, as men then reject the institution which God has declared to be the sign of his authority, sign of his authority, and Rome instead that which Rome has chosen as the token of her supremacy, they will thereby accept the sign of allegiance to Rome, the mark of the beast. So makita kapatid dito, magkakaroon po dalawang choice. It's between Sabbath or Sunday. Sabbath or Sunday po yan. Kagaya po, di ba, sa history, ano po nangyari sa history? 1st century to 4th century, ano po yung araw ng pagsamba? Di ba, dalawa? Sabbath tsaka Sunday. Then dumating nung si Constantine na po yung emperor, nagkaroon na ng relationship ang state and church. Ano po nangyari? In-enforce na po nila isang araw na yung pagsamba. Nangyayari po ulit yan. Nangyayari ulit yung pattern. So sabi daw, it is not until the issue is thus plainly set before the people and they are brought to choose between the commandments of God and the commandments of men that those who continue in transgression will receive the mark of the beast. So ang tao mga kapatid, mamili po sila. Susunod sila sa Diyos or hindi. So the Sabbath will be the great test of loyalty. While one class, by accepting the sign of submission to earthly powers, receive the mark of the beast. The other, choosing the token of allegiance to divine authority, receive the seal of God. Ito mga kapatid. So, no one is to suffer the wrath of God until the truth has been brought home to the mind and conscience and has been rejected. The decree is not to be urged upon the people blindly. Everyone is to have sufficient light to make his decision intelligently. Mga kapatid, it's an issue. It will be an issue in the last day. So, how to be prepared? Medyo mahaba mga kapatid yung presentation natin. Kasi last Vesper, wala po tayong meeting. How to be prepared? Ito mga kapatid, it's very important. Sabi sa Testimonies to the Church, Volume 6, 400-401. As trials thicken around us, both separation and unity will be seen in our ranks. Even in our church, mga kapatid. Even in our church, meron pong pero ipapasok din po. Some who are now ready to take up weapons of warfare will in times of real peril make it manifest that they have not built upon the solid rock. So, ibig sabihin, in order for us to maging prepared po sa time na yon, kailangan po maging solid, nakatayo po tayo sa Panginoong Hesus. Solid na solid tayo kay Jesus sa doktrina po natin sa church. Sabi dito, everyone, ito po mga kapatid, everyone who is not centered in Christ will fail to stand the test and ordeal of that day. Ano pong sekreto mga kapatid? Kapag hindi po tayo nakasentro kay Jesus. Ang problema mga kapatid ngayon, maraming Adventist naghahanap na po ng pagtataguan. Naghahanap na ng mga bundok, mga kuweba na pagtataguan. Mga kapatid, tatandaan po ninyo, nung inusig ni Jezebel si Elijah, hindi siya naghanap, tandaan nyo mga kapatid, bago humarap si Elijah kay Jezebel, hindi muna siya naghanap ng tataguan. Humarap muna siya kay Jezebel. Then, tsaka siya nagtago. At nung nagtago siya mga kapatid, na problema ba siya sa pagkain? Di ba pinag-provide ang Diyos ng padala ng raven, may tubig. Kasi mga kapatid, hindi natin dapat paghandaan yung lugar kung saan tayo magtatago. Paghandaan natin kung saan tayo nakatago. Nakatago kay Jesus. Kahit nakatago kayo sa kuweba, kung di tayo nakatago kay Jesus, di po tayo maliligtas sa Sunday Law. Kasi hindi yan something na nangyari outside of us. It's something happened in our heads. Yung ating conviction, dapat bang sundin si Jesus or hindi? Sabat ba or linggo? Something na nakatanim po sa isipan natin. So those who delay a preparation for that day of God cannot obtain it in time of trouble or at any subsequent time. So mga kapatid, right now, habang wala Sunday Law, this is the time of preparation. Ang preparation natin, ulitin ko, hindi naghahanap ng pagtataguan. Ang preparation natin,
Sigaruduhin natin ang buhay natin, ang puso natin na kay Jesus, nakatugma kay Jesus. At the same time, binanggit ko kanina, talagang convinced tayo, talagang convicted tayo na ang patay ay patay, ang pagsamba sa Panginoon, ang Sabat ay tama. Yan mga kapatid. Yan yung mga preparation dapat po natin pagandaan. So, Sunday keeping now, the mark of the beast. Ito mga kapatid yung kinakailangan nating maging maingat tayo. Kasi sa mga pangaral natin, para pag pinag-aaral ng Sunday law, or may kausap tayong mga Sunday keeper, kayo mga may mark of the beast kayo eh. Mga kapatid, delikado yun. Kasi, malinaw po dito sa Evangelism, page 234, sabi ni Ellen White, no one has received the mark of the beast. Kahit sa panahon natin ngayon, Sunday law is not the mark of the beast now. It will, but it's not now. The testing time has not yet come. There are Christians in every church not accepting the Roman Catholic Communion. When the decree shall go forth enforcing the counterfeit Sabbath, the line will be between the false and the true. Then those who continue in transgression will receive the mark of the beast. So ngayon mga kapatid, huwag nating sabihin na lahat ng nagkikip ng Sunday ay may mark of the beast. Hindi po. Wala pang mark of the beast ngayon. It will happen in the last days kapag pinatupad na po yung Sunday law. At pag pinapili na po yung mga tao, Sabbath or Sunday. Sunday keeping is not yet the mark of the beast and will not be until the decree goes forth causing men to worship this idol Sabbath. The time will come when this day will be tested, but that time has not yet come. Has not come yet. Malinaw po sa sabi ni Ellen White. May Sunday law, pero may mark of the beast, pero wala pa sa time natin ngayon. So what to do? Ano pong dapat natin gawin if the mark of the beast starts to happen? Ito, ang sabi ng iba, Pastor, tatakbo na ako sa bundok. Mga kapatid, pag pinag-aralan natin ang writings sa Ellen White, hindi lahat pupunta sa bundok. May mga tao may iwan sa city. Kasi kailangan nating pangaralan ng mga tao. Kasi pag nagpuntahan tayo lahat sa bundok, mga kapatid, sino mangangaral? Wala na. Hindi yan ang gawain natin. So what to do if the mark of the beast starts to happen? Ito mga kapatid. Ito pa, sabi ni Ellen White to. Sabi niya, Testimony Church Volume 9, page 232. The light given me by the Lord at the time when we were expecting just such a crisis as you seem to be approaching was that when the people were moved by a power from beneath for Sunday observance. Ito mga kapatid, Seventh-day Advent were to show their wisdom by refraining from their ordinary work on that day, devoting it to missionary effort. Ito mga kapatid, ang sinasabi ni Ellen White, di ba kanina bigit po merong mga kapatid na nakulong kasi hindi sila nagpahinga ng linggo. Nagtrabaho po sila, nag-harvest ng patatas. Ang sabi niya, maging matalino tayo. May batas, wag magtrabaho ng linggo. Di wag tayo magtrabaho. Anong problema doon? Di habang nagpapahinga tayo, gamitin natin yung Sunday, devoting it to missionary effort. Missionary effort, mga kapatid. Missionary effort. Hindi masamang mangaral, magturo ng ibang yun ng linggo. Kahit sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sabi maging matalino tayo. Pag sinabi wag magtrabaho ng linggo, di wag magtrabaho. Yan po, yan sabi ng batas eh. So Sunday can be used, ito sabi niya, Sunday can be used for carrying forward various lines of work that will accomplish much for the Lord. On this day, open-air meetings and cottage meetings, mga crusades, can be held. House-to-house work can be done. Those who write can devote this day to writing their articles. So mga kapatid, ano pong pagpatin yung time na sinabi ng gobyerno, huwag kayo magtrabaho ng linggo? Actually, may batas naman po tayo ngayon pero hindi mahigpit. No? Walang trabaho pag linggo. Yung iba, sarado yung mga company or at least 5 days of work, 5 days a week lang ang trabaho. Anong dapat gawin pag Sunday? Missionary work mga kapatid. Paano po mga kapatid pag hindi tayo sanay mag-missionary work? Paano tayo pag Sunday, anong gagawin natin? Kaya may importante mga kapatid, ngayon pa lang, na-involve tayo sa mga Bible study, pag house to house, pagbibigay ng mga leaflets. Kasi pag dumating na yung Sunday mga kapatid, sanay na tayo eh. Sanay. Parang it's just ordinary lang naman yan eh, di ba? Ordinary. Kasi di ba ano bang Sunday law? Sunday, magpahinga ng linggo. Religious. Yung paggawa natin ng missionary work, hindi ba religious yan?
Religious yan eh. Huhuliin ba tayo? Galing na po kay Ellen White yan. Then, sabi po niya, ito, siguro hindi nyo matatanggap to. Whenever it is possible, hindi ko alam mga kapatid, hindi ko alam kung anong take nyo rito. Whenever it is possible, let religious services be held on Sunday. Make these meetings intensely interesting. Sing genuine revival hymns and speak with power and assurance of the Savior's love. Speak on temperance and through religious experience. You will thus learn much about how to work and will reach many souls. Ang sabi nila mga kapatid, pag Sunday, whenever it's possible, pag talagang kinakang mag-gathering paglinggo, anong gagawin natin? Eh di, let religious services be held. Magkaroon tayo ng pagsamba ng linggo. Bakit? Pastor, sabi ko pa, di ba bawal sumamba ng linggo? Mga kapatid, may morning, evening worship nga tayo eh. Anong pagkakaiba ng Sunday worship? Walang pagkakaiba po yan mga kapatid. Pero sabi dito, whenever it is possible. Pag talagang pinili ka ng gobyerno, magsimba kayo ng linggo, edi magsimba ng linggo. Bakit? Tatanggap ba tayo ng mark of the beast? Hindi mga kapatid. Tatanggap tayo ng mark of the beast. Pag sinabi ng gobyerno, sumamba kayo ng linggo, tumigil na kayo magsimba ng Sabado. At ang mas matindi, sinabi ng gobyerno, magtrabaho kayo ng Sabado. That's the mark of the beast. Pero pag sinabi ng gobyerno, magsimba kayo ng linggo, magpahinga kayo ng linggo, edi magsimba, magpahinga. Pero as long as pinapayagan tayong sumamba ng Sabado, magpahinga ng Sabado, walang problema doon. Walang problema doon. Pero pag sabi ng gobyerno, kagaya nung 4th century, magtrabaho na kayo ng Sabado, huwag kayo magpahinga ng Sabado. Edi, mark of the beast na po yun. Yun na po mangyari diyan. So, sabi niya, let some of the workers attend religious gatherings. O, mga Pastor Romel, pag dumating yung time na yun, let some of the workers attend religious gatherings in other churches. O, sumimba rin daw tayo sa ibang church. As there is opportunity, take part in them. O, magkaroon din daw tayong part. Pag-sermonin tayo, pag-pray tayo, di pumunta. O, so, tindi yan. Jesus, when only 12 years old, went into the school of the priests and rabbis at the temple and asked questions. In this temple school, studies were conducted daily, not as we conduct Bible studies. Jesus asked questions as a learner, but his questions furnished new matter from those learned priests to think upon. Similar work might be done today. Ito, mga kapatid, sinabi ko po ito, hindi pa ba ako nag-aaral ng pastor, elder pa lang ko ng church namin sa Caloocan, PM leader pa lang po mga kapatid, umaattend po ako ng Sunday gathering ng ibang religion. At nagpapa-Bible study po ako sa kanila. Nagpapa-Bible study po, gusto matuto yung doktrina nila eh. Saksi ni Jehovah, pupunta po sa bahay namin yan. Ang ginagawa ko po, pinapapasok ko, pinapakain ko. Alam niyo, sabi sa akin nung saksi ni Jehovah na yun eh, umattend pa ako ng congregation nila ilang beses. Ginawa ko yun. Wag yung gagayahin nyo pag di nyo kaya. Kasi kaya ko yun eh. I know where I stand. Alam ko yung belief. Pero pag alam nyo medyo may nakasabili, wag yung gagawin yun. Alam mga kapatid, pinakain yung saksi. Sabi sa akin, alam mo, sa dinami-dami ng Bible studyhan ko, ikaw pala nagpakain sa akin. Bumalik na ako kasi bakasyon sa AUP. Balik ako ng AUP. Pagbalik ko ng sabi ng nanay ko, Ryan, hinahanap ka ng mo. Hinahanap ka. Sabi, nag-aral na ako eh. Sabihin mga kapatid, sharing something. Even sa born again, umatin din ako sa born again. Ang ginawa ko naman doon, nagpa-Bible study ako. Tapos nung Bible studyan ako, tinatanong ko. Yung tanong ko, sabi niya, mabigat yung tanong mo. Mabigat yung tanong mo. Hindi ko ina-expect yung tanong. Even, nakapatid, even INC, nagpa-Bible study rin po ako. Pero, hindi nahirapan sumagot sa tanong. Kasi si Pastor Romel, may sinera ko sa kanya something eh. Nag-chat kami. May experience ako about sa isang manggagawa ng INC. And, very interesting po yung usapan namin. Nagpa-Bible study ako. And after ko magpa-Bible study, sabi niya, pwede ba bang i-share sa akin kung anong belief niyo bilang Seventh-day Adventist? After nun, gusto pa niya ng isa. Kaso, ang kausap ko na, ministro. Ayoko na. Kasi busy na ako nun eh. Pastor ako niyan. Pastor ako sa GMA Church during that time.
And sabi dito sa ito pa yung last, sabi niya, judicious young men should be encouraged to attend the meetings of Young Men's Christian Association, not for the sake of contention, hindi makikipagdebate, but to search the scriptures with them and suggest helpful question. Ibig sabihin, sino yung pupunta? Judicious young men, hindi lahat. Ibig sabihin, judicious, ibig sabihin, alam mo kung ano yung tama at mali. Alam mo where you stand. I don't advise this sa iba. Pero ino-open ko lang ito, mga kapatid, to see, makita natin ano bang view ni Ellen White tungkol sa pakikipag-mingling sa ibang religion. And even pakikipag-Bible study sa kanila. Gawin niyo yan pagka matibay po kayo. Pero pag di kayo matibay, don't ever attempt. Baka kayo pa ma-convert nila. Kasi ang ginagawa ko po diyan kapag binabible studyhan ako, tinatanong ko po sila. Hindi po ako nagsabi kung itong doktrina namin. Hahayaan ko po sila na magtanong, ano pang paniniwala nyo? Kapag nagtanong na po sa akin ng ganun, doon na po ako mag-share. Pero hanggat di po nagkasabi ng ganun, hindi po ako nag-share. Hinahayaan ko sila mag-present. Then tatanong po ako ng isang tanong, mga ilang tanong na hindi nila maisip yung sagot. Yan po yan. Kaya judicious young men. So ang tanong mga kapatid, what's the real issue? Ang issue po ba mga kapatid sa Sunday law, is it the right day? At hindi po ba, ang issue ba talaga dito is the right day? Ang Sabat ba ang right day? Ang Sunday ba ang right day? Or currently sa Adventist Church, ang issue po natin ngayon, ano ba tamang pagsamba? Ano ba dapat ang pagsamba pag araw ng Sabat? Right way ba? Dapat ba ganito ang music? Ganito ba dapat ang ang worship? Or ang ina-argue ko po din mga kapatid, masyado din nakafocus sa right day, masyado tayong nakafocus sa right way. Pero para sa akin, ito yung pinaka-issue talaga. The right why. Ano ba ang reason bakit tayo sumasamba ng linggo? Bakit ba tayo sumasamba sa paraan na kagaya nito? Ano ba yung reason? Ito mga kapatid, the seventh-day Sabbath, ito po yung nagpapatunay na mayroong Diyos na lumikha sa atin, nilikha ang mundo sa loob ng 6 na araw, meron tayong Diyos na nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Kaya ibig sabihin, yung 7-day Sabbath, hindi lang siya dahil right day siya. Kasi sabi ng Diyos, hindi mga kapatid, hindi lang po yun. Because ang 7-day Sabbath ay pagkilala natin sa Panginoong Yesus, sa Panginoong Diyos, bilang Creator and Savior natin. Yun po yung mga kapatid, yung merong why. There's the right why. Kahit po sa Sunday keeping, they're trying to answer it. Bakit ba Sunday? Yan po, Sunday. So we must settle on the right why, mga kapatid. Then, sabi po dito, ito po yung last slide po mga kapatid before we end. Sabi po dito, ito, if you find hindi ko nalagay yung page nito, pero sa book na ito, sabi po diyan, Sabbath keeping reveals that we have ceased, depending on our own works, that we realize that only Christ the Creator can save us. Ano po ang tamang view sa Sabbath? Si Jesus ang ating Creator, siya rin po yung Savior natin. Indeed, the spirit of true Sabbath keeping reveals a supreme love for Jesus Christ, the Creator and Savior, who is making us into new persons. It makes the keeping of the right day, it makes the keeping of the right day in the right way a sign of righteousness by faith. So ang Sabbath keeping mga kapatid, yung 7-day Sabbath is not legalistic. Nagiging legalistic po siya mga kapatid kapag ang tingin lang natin sa Sabbath ay right day. Nagiging legalistic po siya mga kapatid kapag titingnan lang natin siya, ito yung right way. Pero kapag pinagsama po natin siya, right day, right way, tsaka yung right why. Ano bang reason? Because He's our Creator and Savior. Ang sabi po ng ating exposition of the 28 fundamental beliefs, sign of righteousness by faith. Ipinapakita po nito, ang Sabbath keeping, pagpapakita natin, sino ba si Jesus? Ano ba yung ginawa niya sa atin? Kaya mga kapatid, today, as we celebrate the Sabbath day, nawa po mga kapatid ay maging malaya po tayo sa pag-keep ng 7-day Sabbath ng ating Panginoon. So mga kapatid, dito po nagtatapos yung ating presentation about a snapshot
ng Sunday Law. Pasensya na mga kapatid kung medyo mahaba yung ating presentation about the Sunday Law. Maraming salamat po and God bless po sa lahat.